Mula basura to pang sosyal, ang nakakalokang lunas sa kahirapan noon. Akala mo ba lahat ng mga pinakamahal ngayon ay mayaman na noon pa? Kung fan ka ng lobster pero umiiyak ang wallet mo sa tuwing nakikita mo ang presyo nito sa restaurant, hold your breath. Bago mo i-click yung subscribe at i-hit ang like button para sa mas marami pang nakakagulat na kwento, tatanungin muna kita. Kakainin mo ba ang itinuturing na ipis ng dagat kung ihahain ito sa iyo araw-araw? Dito tayo sa Colonial America noong 1700s magsisimula, partikular sa Massachusetts at Maine. Sa panahong ito, ang lobster ay hindi pagkain ng mga elitista. Ang katotohanan, sobrang dami nila sa dalampasigan na literal silang nagkapatong-patong na parang basura pagkatapos ng bagyo. Dahil dito, tinawag silang cockroach of the sea o ipis ng dagat. Sino ang kumakain sa kanila? Ang mga preso, pusa at mga katulong. Sa katunayan, nagkaroon pa nga ng mga batas noon kung saan nagreklamo ang mga katulong. Ipinagbawal nila na pakainin sila ng lobster ng higit sa 3 beses sa isang linggo dahil itinuturing itong malupit na parusa. Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Ang layunin ng kwentong ito ay buksan ang ating mata sa konsepto ng supply, demand at marketing. Ang dating pagkain ng mahirap, ginawang luxury item ng mga negosyante nang lagyan nila ito ng mantikilya at isakay sa mga mamahaling tren bilang exotic food para sa mga turistang walang alam sa kasaysayan nito. Sa modernong panahon, may malaking aral ito para sa ating mga Pilipino. Ngayon, sa Pilipinas, marami tayong kinakaharap na krisis sa pagkain. Ang presyo ng bilihin, gaya ng bigas, sibuyas at kahit simpleng galunggong na dati ay tinaguriang pagkain ng bayan, ay nagmamahal na rin dahil sa inflation at mga issue sa supply. Ang mga mamimili sa Pilipinas ay madalas na nagtitiyaga sa kung ano ang mura, tulad ng pagpag o mga delata, habang ang mga pagkaing masusustansya ay unti-unting nagiging luho na lang na parang lobster ng sinaunang panahon. Ngayong modernong henerasyon, baligtad na ang mundo. Ang lobster ay simbolo na ng karangyaan, status symbol at pang-Instagram flex ng mga Gen Z at Millennials. Kung mayaman ka o may pampos sa TikTok, mag-o-order ka ng lobster roll o baked lobster. Nakalimutan na ng mundo na ang kinakain nila ngayon ay ang pagkain na isinusuka ng mga preso daan-daang taon na ang nakalilipas. Nagbago ang kultura, sumabay ang panlasa ng tao sa agos ng kung ano ang uso at mahal. Akala ng marami, sumisigaw ang lobster kapag inilalagay sa kumukulong tubig. Ang totoo, wala silang vocal cords. Ang tunog na naririnig ay ang hangin at singaw na lumalabas sa kanilang mga shell habang niluluto. Ang lobster ay hindi agad nasisira ang lasa noon dahil hindi pa imbento ang refrigerator. Kaya sila naging pagkain ng mahirap ay dahil madalas silang idinidikit sa lupa o ginagawang pataba sa pananim kapag nagsisimula ng bumaho. Kaya sa susunod na makakita ka ng lobster na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa menu, huwag kang maiyak sa inggit. Isipin mo na lang na ang kinakain ng mga mayayaman ngayon ay ang peste ng mga sinaunang Amerikano. Sa buhay, parang lobster lang yan. Pwedeng ngayon ay mukha kang basahan o ipis sa paningin ng iba. Pero sa tamang marketing at tamang panahon, magiging luxury item ka rin na pag-aagawan ng lahat. Kaya kapit lang, dadating din ang glow up mo.